Yon, ito na mga kababayan, Iglesia ni Cristo na nananawagan na natanggalin na sa pwesto yung tao na may pakana sa pagsulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ito din yung dahilan kung bakit nagkawatak-watak yung unit team na dati nating hinahangaan, sinusuportahan. Kaya natin sinusuportahan dati si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa akala natin ay talagang magkakaisa na yung mga nagkalaban-laban sa politika dito sa ating bansa. Pero nga mga kababayan, nabigo tayo dahil sa taong ito. Itong si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, siya yung dahilan kung bakit maraming kaguluhan na nangyari ngayon sa ating bansa. At ito din yung wala namang iba, mga kababayan. Bakit ba magpaligoy-ligoy pa tayo? Wala namang ibang dahilan o wala namang ibang may pakana sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At isa pa, naku po, pag hindi ninyo pinakinggan yung pananawagan ng taong bayan ng Iglesia ni Cristo, may nakaamba pa na isang malaking pagtitipon, mga kababayan. Ngayon ko lang din alam, salamat kay Attorney Harry Roque, mayroon daw siyang nasagap na balita na mayroon ngang gagawin pang isa pang rally, hindi na for peace. Kung hindi halimbawa hindi sila makikinig, marahas na po ang gagawin na rally ngayong darating na susunod na mga araw lang, Alamin natin mula kay Attorney Harry Roque kung kailan ba gagawin yung rally na talagang magpapakita na parang people power revolution na. Talagang sisigaw na yung taong bayan na ibagsak si ganito, tanggalin si ganito, sagasaan si Martin Romualdez. Yun ang inaabangan natin, mga kababayan. Pero hanggat may pag-asa pa naman na maresolba, magsama-sama ulit itong unit team, inaasahan din natin na magkakaunawaan ulit itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong si VP Sara Duterte. Di mas maganda kung ganun yung mangyayari. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, Alamin natin mula kay Attorney Harry Roque kung kailan ba yung sinabi niya o nasagap niyang balita na magkakaroon pa ng isa sa pinakamalaking pagtitipon. Pag halimbawa, hindi talaga makinig dahil nga sigaw ng Iglesia ni Cristo, itigil ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil pamumulitika lang yan. Pero pag hindi kayo makinig, ito alamin natin mula kay Attorney Harry Roque. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ano nang mangyayari matapos ang mega rally ng Iglesia ni Cristo at ng Sambayan ng Pilipinas? Well, una-una, pag-usapan muna natin yung mega rally na yan. Ano ba talaga ang layunin ng mega rally? Ang tawag nila, it's a national rally for peace. At totoo naman, ang panawagan nila ay kapayapaan. Pero, malinaw na malinaw ang naging mensahe ni Congressman Marcoleta na iisa lamang sa 3 tao na pinagsalita. Okay? At ang sabi niya talaga, nananawagan sila ng kapayapaan. Bakit? Ano ba yung gulong nakikita nila? Ang nakikita nila ay yung gulo sa politika, lalong-lalo na yung impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Malinaw po yan. So malinaw na bagamat ang hiling ng Iglesia ni Cristo at ng milyong-milyong dumalo doon ay kapayapaan, ito ay kapayapaan sa larangan ng politika. Itigil yung walang saysay na impeachment ni VP Sara dahil dapat tutukan yung mga napakadaming problema ng bayan, lalong-lalo na ang problema ng patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at bababang sweldo. Ay nako, mabuti na lang, nabanggit din ni Congressman Marcoleta na yung ating mga mambabatas na imbis na gumagawa ng pulisiya para solusyon sa ating mga problema, ayun, ang ginagawa nila, hindi naman mga piskal, hindi naman mga abogado, ginagampanan ng papel ng piskal, naghahanap ng kaso na maisasampas sa hukuman. Ang investigasyon naman in aid of legislation. Wala naman silang nabubuong batas bukod doon sa executive order na ilinabas na ni PBBM na pinagbabawal di umano ang lahat ng mga pogos. Pero hindi pa natin alam talaga kung yan ay katotohanan. Dahil siyempre iba na ngayon ang pangalan ng pogos. Internet gaming na ata ang kanilang pangalan. Kaya ang mga lisensya, internet gaming licenses. So tignan natin kung talagang magkakaroon ng katuparan yan. Pero siyempre pag meron datong
ako hindi naniniwala na talagang tuluyang masasara yan, no? So anyway, so malinaw ang mensahe, yung kapayapaan, iwasan ang gulo sa politika, itigil ang impeachment ni BP Sara, itigil ang mga walang katuturang investigasyon ng WAD Committee at ng Committee on Good Government. Yan talaga ang mensahe ni Marcoleta na siyang naging tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. At sa tingin ko, yan din yung damdamin ng milyon-milyon na pumunta dyan sa Luneta. So kung yan ang layunin, marami akong mga tanong. Unang-una, nagulat ako na ang programa alas 4 pala. Bakit? Gabi pa lang, yung mga nananampalataya sa iglesia ay naroon na, nagtipon-tipon na sa Quirino Grandstand sa Luneta. Sabi ko, bakit ganon? Bakit hindi pa sila nagtawag na lang para sa alas 4 programa, no? Tapos na-analyze ko na siguro, meron silang inaantay galing sa administrasyon. Kaya sila nag-antay ng alas 4 bago sila manawagan na itigil yung impeachment ni Inday Sara, itigil ang walang katuturang investigasyon ng Huwad Committee, baka naman magkaroon na ng kasagutan ng presidente sa kanilang kahilingan. Kasi hindi naman nila sinikreto kung ano ang kadahilanan ng rarally nila, no? So, yun ang naisip ko lang, no, na binigyan ng sapat na panahon para makasagot ang administrasyon bago nagsimula ang programa. Ngayon, natapos ng programa. Ano ngayon? Well, ang hiningi nila, kapayapaan, itigil ang impeachment, itigil ang walang katuturang mga investigasyon ng Kongreso. Ano naging sagot ng administrasyon? Abay, ang sagot ay tinanggal ang hay nako, Zaldi ko bilang chairman ng Committee on Appropriations. Well, by now, alam niyo naman, wala ibig sabihin yun, ha? Kasi alam niyo, ang Committee of Appropriations, makapangyarihan lang yan kapag dinidinig ang pangtao ng budget. Wala nang ididinig na pangtao ng budget. Ang susunod na budget, sa susunod na Kongreso na. Ibig sabihin, ang susunod na magiging importanteng chairman ng Committee on Appropriation, kung sino man yung uupong Committee on Appropriation sa 20th Congress. Dahil sa Hunyo, tapos na ang termino ng 19th Congress. Ganun po yun, no? So, wala na talagang silbi yung pag-uupo Jan Kikimbo bilang chairman ng Committee on Appropriations. Siguro, iniisip nila na yung taong nagagalit doon sa bulok na budget, na corrupt na budget na pinisara, maiibsan ng galit kung tatanggalin si Zaldico. Hindi po. Hindi po. Kasi una-una, iniinsulto nyo naman ng taong bayan. Akala nyo hindi na alam ng taong bayan na wala namang epekto yung pagtatanggal kay Zaldico, no? Hey, hindi po ganun. Hindi naman ganun ka mangmang ang taong bayan. Alam ng taong bayan, wala nang epekto yan kasi wala nang budget na hihimay-mayin at bubuuin ang Committee on Appropriations. Yung susunod na kongreso na, yung 20th Congress, ang gagawa ng panibagong budget. Pero ano pa talagang hinihingi ng Iglesia ni Cristo? Well, pag-aralan natin, itigil ang impeachment in Inday Sara. Itigil ang mga walang katuturang investigasyon ng WAD Committee at Committee on Bad Government laban kay Inday Sara. So, lahat ng kanilang panawagan na sa tingin nila nagdudulot ng gulo ay galing sa Kongreso. Now, kung ikaw ang iglesia, kung ikaw ay taga-iglesia, paano magkakaroon ng kapayapaan? Di siyempre, kung ipatitigil yan ng liderato ng Kamara. Kung magkakaroon ng kapayapaan, kung tatanggalin yung namumuno sa Kamara. Alam nila yan Kaya tinanggal nila si Zaldico dahil kahit papano, pinumunuan ni Zaldico yung Appropriations Committee na galit ang taong bayan dahil sa pinakakurap na budget, no? Pero sa tingin ko, hindi yan yung gusto ng iglesia na minimum. Ang minimum na gusto ng iglesia, mapalitan ang ulo ng Kongreso na siyang pasimuno ng impeachment Inday Sara. Well, kung ako ang tatanungin nyo, talagang ulo niyan ay si BBM at si Lam. Bakit? Alam naman natin sa kasaysayan ng Pilipinas, unang-una, wala talagang nagiging speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. Pati nga sa Amerika, hindi nyo ba nakita itong si Speaker Johnson, nanalo, biglang speaker, maski isa lang ang majority ng Republicans at meron pang mga Republicans na ayaw sa kanya kasi binigyan siya ng basbas ng presidente. Alam nyo kasi yung sistema ng gobyerno natin, namana naman natin sa Amerika yan So syempre, yung mga distrito humihingi ng mga proyekto, humihingi ng pondo galing sa federal government. So ganyan talaga ang pananaw ng mga congressman.
Kaya importante ang speaker na bigyan ng basbas ng presidente dahil yung presidente nagkokontrol ng budget. Diba? Bagamat theoretically, walang taxation without representation, gumagawa naman ng budget talaga, ehekutibo rin eh. Hindi naman kongreso eh. Babalangkasin lang ng kongreso. At sabi nga dapat hindi ini-increase yung ginawang budget, pero ang ginawa ng kongreso, in-increase nila. Kaya nga, napakadaming paglabag sa saligang batas. Pero tingin ko, ang barest minimum, kasi yung sinasabi naman ng iglesia, dapat sundin yung sinasabi ni PBBM na dapat wag i-impeach si Inday Sara. Kaya tuloy, hindi sila nanawagan na tanggalin ang PBBM. Kasi kung ang kapayapaan ay makakamit sa pagtigil sa impeachment ni Inday Sara, natural, kung ang salita ni PBBM, na hindi ako naniniwala, tingin ko, good cop, bad cop lang silang dalawang magpinsan, well, at least for purposes of yung talagang itigil ang impeachment, ang dapat na palitan ay ang speaker, ang tambaluslos. Pero hindi mangyayari. Dahil ngayon, alam na natin ang sagot ng administrasyon, hanggang Zaldico lang kayo. Ano na ngayon ang susunod? Well, ayaw ko pangunahan ng iglesia. Pero meron ako mga natanggap na mga impormasyon. No? Hayaan ko na silang magkumpirma. Meron na namang magaganap na rally sa 25. Sa tingin ko, baka mas malaki pa ito. Dahil itong rallying to, hindi lang isang simbahan. Magsasama-sama na mga simbahan at magsasama-sama na yung mga iba't iba pang grupo. So sa tingin ko, sa 25, baka mas malaki pa. Kasi itong nangyari sa 13, ito'y panawagan. Hindi dininggin ang panawagan. So ngayon, iba na siguro magiging panawagan pagdating sa 25. Ano pang gagawin mo? Dinaan mo sa mabuting usapan, mapayapang pamamaraan, ipahiwatig na kailangan ng kapayapaan, itigil ang impeachment, itigil ang mga walang katuturang investigasyon. Ang sagot, hindi, tuloy kami. Hanggang Zaldico lang kayo na wala namang silbi kasi tapos ng paggagawa ng budget, naging batas na. Syempre, hindi ka naman po pwedeng sabihin, ay, ganun na yon. Hindi naman po pwede yun. Ang daming mga napuyat, ang daming napagod. Tapos ganun na lang. Hindi po. So, ang tingin ko, talaga magkakaroon ng mas malakihan na namang pagtitipon. At pag nagkaroon ng pagtitipon, dahil hindi na nga pinakinggan ang panawagan na magkaroon ng kapayapaan, baka iba nang hingin. Pero ayaw ko nang maghimasok sa kanila dahil sila naman ang organizers. No? Pero sa tingin ko, pagdating nung kinabukasan ng 13, pareho pa ba ang Pilipinas? Ay hindi. Unang-una, ipinakita natin mga Pilipino, hindi lang iglesia, kasi hindi lang mga taga-iglesia nagpunta doon sa pagtitipon na yon, sa buong Pilipinas, ay nagsama-sama at nagparating ng mensahe sa gobyerno, makapangyarihan man kayo dahil kayong gobyerno, kami pa rin ang taong bayan at ang tunay na soberenya ay nasa taong bayan. At ngayon, kung meron pang duda doon sa mga nagtipon-tipon sa EDSA noong Nobyembre, kasi mga 10,000 lang ang naging total attendees doon, kung meron pang duda na ang tao ay babalik uli sa kalye at buhay na buhay pa ang people power, ang mensahe ng 13 ng Enero, buhay ang people power sa Pilipinas at ang lahat na magbabaliwala sa kapangyarihan ng taong bayan, mag-ingat kayo. Yan po ang tagumpay na nakamit natin sa 13. So wag yung isipin na palibasan nandiyan pa rin ang tambaluslos at tuloy pa rin impeachment, baliwala, hindi po. Dahil ngayon, may kumpiyansa na ang taong bayan. Alam na nila ang kapangyarihan nila na pag tayo nagkaisa, maski ang pinakamakapangyarihang gobyerno, mapaluluhod ng taong bayan dahil tayo ang tunay na soberenya sa isang demokrasya. Di ba napakaganda po? Nasa inyo lahat ng pera, nasa inyo lahat ng armas, nasa inyo lahat ng sundalo, nasa inyo lahat ng pulis. Pero kami ang boss ninyo. Kami ang masusunod, ang taong bayan. At pag kami nagsama-sama, walang magagawa kahit ganong ka makapangyarihan ang gobyerno. Pangalawa, di ba napag-usapan na naman natin na sa ating saligang batas, talagang kinilala natin ang militar bilang protektor ng taong bayan. Ngayon, marami sa inyo nagtatanong, paano mangyayari yun? Meron tayong batas na kudeta na pinaparusahan ang mga militar pag sila'y nagtangka na kumuha ng kapangyarihang politikal bilang kudeta.
Well, simple lang po yan. Kasi, unang-una, nung kinilala natin sa ating saligang batas ang papel ng militar, dahil nga po yan doon sa karanasan natin, sa EDSA 1, na talaga naman po, ang nangyari doon, yung mga kasundaluhan sa ilalim ni FDR at ni JPE ay tumiwalag kay Marcos Sr., inorderan ng Pabianber, sige, lusubin yan, pero notektahan ng taong bayan. Kaya naging people power. Pero sa totoo lang, kung wala naman yung mga sundalo na nagsabing hindi na namin kinikilala ang chain of command, hindi na namin kinikilala ang Presidente Marcos Sr. bilang Commander-in-Chief, walang people power kasi wala naman tayong poprotektahan bilang mga mamamayan. So, anong nangyari doon? Well, umakyat sila sa Korte Suprema. Kinuwestiyon ang pagiging presidente ni Cory Aquino dahil hindi siya nadeklara ng COMELEC. So, technically, kudita yung nangyari. Pero, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang taong bayan, ang tunay na soberenya, ang isang revolutionary government na dineklara ng taong bayan, yan ay legal at sang-ayon sa gustuhin ng nakakarami. So, constitutional siya, bagamat nagkaroon ng revolutionary government. At ang naging panandalian sa Ligang Batas ay napakaikling freedom constitution na pinag-aralan ko nung ako'y nasa law school. Sabi nga namin, paano tayo mag-aaral ng constitutional law? Freedom constitution lang naman niya. Pero napakagaling ng aming professor, si Perfecto Fernandez. Alam niya na talaga namang kahit wala pang mahabaang constitution, yung mga prinsipyo will remain the same. So kailan ka po pwedeng malitis ng kudita? Kailan ka pwedeng purihin ang hukbong sandatahan bilang protektor ng taong bayan? Well, depende yan kung ang gawain ng militar may suporta ng taong bayan. Yung ginawa nila FDR at JPE, hindi yan ng kudita kasi sinuportahan ng taong bayan. Ibig sabihin, nasunod kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino. At kaya nga, ang naging papel ng militar ay maging protektor ng taong bayan. Pero yung mga ginawa ni Trillanes ay kudita yan. Bakit? Sila-sila lang yan . So sa madaling salita, kudita kapag ang mga militar na sila-sila lang ay nagtangka na pabagsakin ng gobyerno. Pero hindi yan kudita, yan ay protector of the people kung yung gagawin ng militar para pabagsakin ng gobyernong nawala ng kumpiyansa ang taong bayan ay suportado ng taong bayan. Yan yung desisyon ng Korte Suprema na kinilala si Cory Aquino bilang pinuno ng ating bansa maski hindi siya na-deklara ng COMELEC bilang panalo sa snap elections. So ano ang susunod? Tignan natin. Binaliwala ang people power? Tignan natin. Talaga bang kakayanin ng gobyerno na supilin ang kagustuhan ng marami? Tignan natin. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, 2 beses na gumalaw ang taong bayan para magsisante ng presidente, 2 beses na naging matagumpay. Magkakaroon kaya ng pangatlong beses? Abangan ang husga ng taong bayan. Yun, tama mga kababayan. Taong bayan ang huhusga. Kung maitutuloy pa ba itong pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin ko naman mga kababayan, pag sundin lang ng Kongreso yung kagustuhan, no? At yung ipinahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na itigil na yung pamumulitika, yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, siguro naman hindi naman siguro hantong, no, sa pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam ko naman na napakarami pa rin yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman natin ipinagkailayan. Pero itong si Tamba talaga ang isa sa nagdadala ng kaguluhan ngayon dito sa ating bansa dahil nga sa kanyang pangarap, no? Ang taas kasi ng pangarap nitong tambalustos na ito. Ang taba-taba naman pag bumagsak ito, talagang durog-durog ito mga kababayan. Ito naman talaga ang nagdadala ng dilubyo sa ating bansa. Kaya nga nagka-litsi-litsi yung ating pamalaan, nagkaroon ng away-away at itong mga kanyang mga galamay, itong sila Abante, sila Chua, sila Fernandez,
at si Paduano na dating Alex Bungkayaw Brigade at itong si Franz Castro. Parang ang kinasangkapan ni nitong si Romualdez yung mga makakaliwa din na isa din sa mga nagbabalak talaga na patalsikin itong si Vice President Sara Duterte dahil banta itong si Vice President Sara Duterte sa mga makakaliwa, mga kababayan. Alam naman natin kung paano nilabanan nitong mag-amang Duterte itong mga makakaliwa. Yun ang dito lang muna ito bago tayo magtatapos ay mag-shout out lang muna tayo. Shout out kay dito tayo sa bandang baba. Shout out kay Idna Ampog, shout out kay Amelicia Karandang, shout out kay Nuray Incali, Nura Incali pala, sorry. So shout out na rin kay Tisido, kay Tagako Burston TV, Burston TV, kay Ids Sunda, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergie Religious ng Apulilan, Bulacan, shout out sa inyo dyan, Ma'am Bergie at kay Ma'am Joyce. Shout out na rin kay Teodora Antonio at kay Heidi Agtang at kay Silpidi Fayo. Yun ang dito lang muna. At kay Armando Karating, shout out din sa iyo, idol, at kay Armando Cabrera, idol, shout out. At hanggang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.